Ang araw ng kasal, ang isa sa pinakamasayang araw para sa isang babae. Ang araw na ito ang nagsisilbing panibagong yugto ng buhay ng isang magkasintahan. Pangarap ito ng maraming kababaihan at katulad ni Jerica, labis na tuwang nararamdaman niya habang papunta siya sa simbahan kung saan siya ikakasal sa lalaking mahal niya. Eto na yun, Jerica. Eto na ang pinakahihintay mong araw. Magiging mag-asawa na kayo ni Anton at bubuo na kayo ng inyong pamilya. Hindi mapigilan ng babae ang mapangiti dahil sa mga sinabi niya. I can't believe this is happening. Parang kailan lang, nililigawan pa lang ako ni Anton at wala pa nga akong balak na sagutin siya eh. Ay, sinong mag-aakala na sa kasal pala kami mapupunta? Habang inaalala ni Jerica ang mga alaala nila ni Anton bago sumapit ang araw na ito, ay hindi maipaliwanag na tuwa ang nararamdaman niya. Unti-unti pang ang namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata at pilit niya itong pinipigilan para hindi masira ang make-up niya. Ma'am, nandito na po tayo. Mahinang sambit ng driver at sakto namang huminto na ang kotse sa tapat ng isang simbahan. Ay, salamat po Manong. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi ni Jerica kahit na nga nakababa na siya ng kotse. Pinagmasdan pa niyang maigi ang simbahan na nasa kanyang harapan at bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Binaliwala na lamang niya yon at marahang naglakad palapit sa pinto nito. Nasa na ba si Phoebe? Ang akala ko ba hihintayin niya ako rito sa labas at sasamahan? Kunot noong tanong ng babae sa kanyang sarili. Hindi bali na. Maghihintay lang naman akong bumukas ang pinto ng simbahan eh. Hindi naman mahirap gawin yun kahit mag-isa lang ako. Dinig na dinig ni Jerica na parang nagkakagulo sa loob ng simbahan dahil sa lakas ng mga boses ng tao na nasa loob. Mabilis siyang nabalot ng kuryosidad at binalak pang sumilip mula sa maliit na awang ng pinto ng simbahan. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang bigla itong bumukas. Ma'am, pasok na po kayo. Kanina pa po kayong hinihintay sa loob. Pabulong na sabi ng isang madre na katulong sa pagbubukas ng pinto. Po? Sige po. Kasabay ng marahang paglalakad ni Jerica papasok ng simbahan ay unti-unting pagbilis ng tibok ng puso niya. Agad-agad na nangunot ang mga noo niya at nagsalubong ang kanyang mga kilay nang wala ni isa sa mga taong nasa loob ang kakilala niya. Mababakas din sa mukha ng mga taong nalalagpasan ng babae ang pagtataka sa kani-kanilang mga mukha. Mas lalo namang naguluhan si Jerica nang makarating na siya sa unahan ng simbahan at mapatitig sa lalaking naghihintay sa kanya roon. Sino ka? Wala sa sariling tanong ng babae. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Lumapit ang lalaki kay Jerica at pinagmasdang maigi ang mukha nito. Hindi ikaw si Natasha. Hindi ikaw babaeng dapat na pakakasalan ko. At hindi rin ikaw si Anton. Hindi rin ikaw ang lalaking pakakasalan ko, no? Kung ganun, bakit nandito ka sa simbahan na to? Dahil dito ako dapat ikakasal. Ako ang ikakasal dito, hindi ikaw. Mali ka ata ng simbahan na napuntahan. No? Hindi ako maaaring magkamali, no? Ito yung St. Hope's Church, di ba? St. Hope? Napaismid ang lalaki. St. Joseph Church to. Nanlaki ang mga mata ng babae. Pagkatapos ay napatakip pa siya sa kanyang bibig. Dahil wala naman sa labas kanina ang kaibigan niyang si Phoebe, meron tuloy siyang bitbit na maliit na bag kung kaya't kinuha niya roon ang kanyang cellphone. Ano? Baka nagkakamali ka lang. Tama kaya yung direksyon na dinaanan namin? Natawa naman ang lalaki. You can check it if you want. Pero sa pagkakaalam ko kasi, sa kabilang kanto ang daan papunta sa St. Hope. Mas lalo pa siyang lumapit kay Jerica. Are you trying to sabotage my marriage? Inutusan ka ba para manggulo rito? Wala akong alam sa sinasabi mo, okay? Hindi tayo magkakilala para pagsilitaan mo ko ng ganyan. Ako nga pala si Aidan. Ngumiti ang lalaki at inilahad pa ang kanyang kamay sa harap ni Jerica. Okay na ba yan? Nagpakilala na ako? Imbis na sumagot, ay natuon ang atensyon ng babae sa kanyang cellphone. Napasapon na lamang siya sa kanyang noo nang makita niyang mali ang simbahan na napuntahan niya at tama nga ang sinasabi ng lalaking nasa harap niya. Halos mabalot ng matinding hiya si Jerica ng mga sandaling yon at parang gusto na lamang niyang magpalamon sa lupa para makaalis na sa sitwasyong kinalalagyan niya. See?
Mukhang nakita mo na ang tama ang sinasabi ko. Hindi ko talaga alam. Promise, hindi ko rin kasi napansin dahil excited na ako para sa kasal ko. Naningkit ang mga mata ni Aidan. Marahan pa niyang hinaplos ang pisngi ng babae na dahilan para mapapikit ito at mapaigtad. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa mga sinasabi mo eh. As you can see, hindi pa dumadating si Natasha, ang nobya ko at ang babaeng dapat ay pakakasalan ko. Hindi ko tuloy maiwasang maisip na baka inutusan ka lang niyang pumunta rito para guluhin ang araw na to at mabaling sa'yo ang atensyon ko. Wala nga akong alam sa sinasabi mo. Hinawi ni Jerica ang kamay ng lalaki na nasa pisngi niya. Alam mo, hindi ko na problema kung hindi ka sinipot ng babaeng pakakasalan mo, okay? Pasensya na dahil nagkamali ako ng simbahan na napuntahan. Hindi ko talaga intensyon na makigulo sa inyo. Aalis na ako dahil may kasal pa akong pupuntahan. Maglalakad na sana paalis ang babae nang bigla namang mag-ring ang cellphone niya. Dali-dali niya itong sinagot nang makitang nanay niyang tumatawag. Anak? Diyos mio, Jerica, bakit ang tagal mong sumagot? Nasaan ka na ba ha? Bakit hanggang ngayon hindi ka pa dumadating dito sa simbahan? Sunod-sunod na bulalas ni Janice, ang nanay ni Jerica. Pasensya na po, Nay. Mukhang maling simbahan po at ang napuntahan ko. Maling simbahan? Teka, nasa ka ba ngayon ha? Nandito po sa St. Joseph Church. Magsisimula na po ba ang kasal? Malapit lang naman po ito riyan. Mabilis lang ang magiging biyahe ko papunta dyan. Ano kasi, anak? Bakit po, Nay? May problema po ba? Ang totoo kasi niyan, hindi pa nagsisimula ang kasal. Syempre naman, Nay. Hindi naman talaga magsisimula yan. Wala pa ako riyan eh. Ang ibig kong sabihin ay, mababakas na rin ang pag-aalinlangan sa kanyang tinig dahilan para makaramdam ng kaba ang kanyang anak. hindi na matutuloy ang kasal. Ha? Ano pong ibig mong sabihin, Nay? Paano hindi na po matutuloy ang kasal namin ni Anton? Hindi kasi dumating si Anton, anak. Hindi siya sumipot sa araw ng kasal niyo. Parang nabingi si Jerica matapos niyang marinig ang mga sinabi ng kanyang ina. Ang pagkalabog ng dibdib niya ay unti-unting bumibilis at lumalakas. Namalaya na lamang niya ang kanyang sarili na umiiyak habang nakatulala sa kawalan. Wala na siyang pakialam kahit pa maraming taong nakakakita sa kanya. Nang mga sandaling yon ay hindi maipaliwanag na sakit ang nararamdaman niya at tanging pag-iyak ang magagawa niya. Hindi totoo yan, Nay. Dadating si Anton. Magpapakasal kaming dalawa, Nay. Unti-unti nang lumalakas ang paghikbi ni Jerica. Dinig na yon ng mga taong nasa paligid niya. Mahal ako ni Anton, Nay. Hindi niya magagawa sa akin yan. Dadating pa siya, ha? Hintayin lang natin siya. Anak, Hindi na rin napigilan ni Janice ang kanyang pag-iyak. hindi na nga dadating si Anton, anak. Nakausap ko ang nanay niya at sinabi nito na umalis na nga kagabi si Anton. Po, pero magkausap pa kami kahapon. Masaya pa kami kahapon, na. Excited pa nga kami pareho eh. I'm sorry, anak. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Pero wala na siya sa bansa, anak. Umalis na siya at iniwan ka na. Tuluyan ang bumigay ang mga tuhod ni Jerica dahilan para mapaluhod siya sa sahig ng simbahan. Matinding kirot at sakit ang nararamdaman niya at mababakas yun sa malakas niyang pag-iyak at paghikbi. Umugong ang mga bulungan ng mga taong nasa paligid. Karamihan ay naaawa para sa babae. Ang lahat ay napatingin kay Aidan nang maglakad ito palapit sa babae. Seryoso ang kanyang mukha, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang awa. Are you okay? Mukha ba akong okay? Pinahid ni Jerica ang mga luha sa kanyang mga mata. Siguro, dinamay mo ako sa kamalasan mo ngayong araw, no? Hindi ka nga sinipot na babaeng pakakasalan mo ngayon, nadamay pa ako kaya hindi rin ako sinipot ng lalaking pakakasalan ko. Chill. Hindi ko naman ginusto ang nangyari sa akin. At lalong hindi ko rin naman ginusto ang nangyari sa'yo. Bakit ba kasi dito pa ako napunta eh? Kung hindi ako nagkamali ng simbahan na pinuntahan, baka dumating pa si Anton. Baka natuloy pa yung kasal namin. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng nanay mo? Kagabi pa nga umalis ng bansa ang Anton na yon. Magkamali ka man ng pinuntahang simbahan o hindi, walang Anton na dadating para ikasal sa'yo. Wow! Hindi ka para pagsalitaan ako ng ganyan, ah! Hindi ka rin naman sinupot na pakakasalan mo, ah! Tumayo si Jerica at patabog na naglakad paalis.
Uwi na lang ako. Nagseglop lang ako ng oras para sa wala. Wait. Pigil ni Aidan sa babae. Humapol pa siya rito at hinawakan ng kamay nito. Ano ba? Ano ba bang kailangan mo? Hindi ka sinapot ng Anton na yun, di ba? Paulit-ulit ba tayo? Narinig mo naman kanina, di ba? Hindi rin ako sinipot ni Natasha ngayon eh. Oh, ano naman pakialam ko? Hindi tayo magkakilala. Kaya wala akong pakialam sa'yo. Napabuntong hininga na lamang si Aidan at bahagyang napailing. Parehas tayo ng sinapit sa araw ng kasal natin eh. Masakit at nakakalungkot isipin pero kailangan natin magpatuloy sa buhay. Tama ba? Hindi tayo dapat malugmok sa kalungkutan. Dahil dito. Hinarap ni Jerica ang lalaki bagamat tumutulo pa rin ang mga luha sa kanyang mga mata. Magkasalubong na ang kanyang mga kilay at seryoso ang kanyang mukha. Hindi ko naiintindihan na sinasabi mo. Diretsuhin mo na lang ako, okay? Ano pa talagang kailangan mo? Tayo na lang kaya magpakasal. Kahit ang mga taong nasa paligid ay nagulat dahil sa sinabi ni Aidan. Nanlaki naman ang mga mata ng babae at bahagya pang napaatras palayo sa lalaki. Kahit si Aidan ay hindi rin malaman sa kanyang sarili kung bakit niya naisip yun. Sa isip niya ay paulit-ulit na niyang sinusuntok ang kanyang sarili ngunit alam niyang wala na siyang magagawa para bawiin pa ang binitawan niyang salita. Ha? Nahihibang ka na ba? O baka naman sabog ka? Hindi, seryoso talaga ako. Hindi tayo magkakilala. At ngayon lang din tayo nagkita. Sinong nasa katinoang pag-iisip ang papayag dyan sa gusto mong mangyari, ha? Wala namang mawawala sa atin, ha? Pareho tayong sawi ngayon, kaya magtulungan na lang tayo. Natawa si Jerica. Naririnig mo bang sinasabi mo? Anong walang mawawala sa atin? Hindi pa natin lubos na kilalang isa't isa pagkatapos gusto mong magpakasal tayong dalawa? Sa tingin mo ba magiging maayos ang pagsasama natin kapag nagkataon? Pwede naman natin kilalanin muna ang isa't isa sa mga susunod na araw, linggo, buwan na taon na. May sayad ka ata sa utak eh. Tumalikod na si Jerica at muling nagpatuloy sa kanyang pag-alis. Patago pa siyang napasapo sa kanyang dibdib nang maramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Aminado siyang nagulat siya sa naging alok ng lalaki sa kanya. Ngunit mas nangingibabaw ang lungkot at sakit na nararamdaman niya nang dahil sa ginawa ni Anton. Sa ikalawang pagkakataon ay hinabol ni Aidan ng babae at pinigilan ito sa pag-alis. Imbis na hawakan lamang ito ang braso, ay hinila niya ito pabalik sa unahan ng simbahan. Hoy! Ano ba? Bitawan mo ako! Nagpupumiglas na angil ni Jerica. Huminto ang lalaki pagkatapos ay hinarap niya ang babae at inilapat ang mukha niya sa tenga nito. Umayag ka na sa alok ko. Magpakasal tayo ngayon. Pagkatapos ay ipamukha natin sa mga nang-iwan sa atin sa ere na kaya nating maging masaya matapos ng ginawa nila. Napakurap-kurap si Jerica habang titig na titig sa lalaki. Nang mga sandaling yun, tumatak na sa isip niya ang makaganti kay Anton. Kahit nagdadalawang isip at walang kasiguraduhan, tumango-tango ang babae bilang pagsang-ayon at pagpayag sa sinabi ni Aidan. Good. Huwag ka mag-alala. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Ngumiti ang lalaki pagkatapos ay saka siya nagpatuloy sa paglalakad, hila-hila si Jerica. By the way, ano pala pangalan mo? Jerica. Nice to meet you, Jerica. Uulitin ko lang ha. Ako nga pala si Aidan. Nice to meet you too. From now on, ako na magiging asawa mo. Hindi pa rin makapaniwala si Jerica sa pinasok niya. Ngunit nang makita niya ang kakaibang ngiti ng lalaki ay biglang napanatag ang kalooban niya. Kahit puno ng pag-aalinlangan, biglang kumalma ang puso at isipan ng babae ng mga sandaling yon. Pakiramdam niya ay mapagkakatiwalaan niya si Aidan at wala siyang dapat pagsisihan. Matagumpay na naikasal sina Jerica at Aidan at mabilis lamang lumipas ang mga araw at linggo. Marami ang nagulat dahil sa biglaan nilang pagpapakasal, lalong-lalo na ang kanilang mga magulang na hanggang ngayon ay hindi pa rin maunawaan ang naging desisyon nila. Bes, kamusta ka naman? Nag-aalalang tanong ni Phoebe nang matsyempohan niyang walang ginagawa ang kaibigan niya. Sabihin mo nga sa akin, anong nakain mo at pinasok mo ang kasal na yan? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Gusto kong gumanti kay Anton. Gusto kong ipakita sa kanya na hindi ako apektado sa ginawa niya at madali lang para sa akin ang palitan siya. E paano kung ikaw naman ang mapasama dahil dyan sa pinasok mo? Hindi mo naman lubos na kilala yung Aidan na yan eh.
Sa 1 linggo naming magkasama sa iisang bahay, masasabi ko naman na isa siyang mabuting lalaki. Hindi ko kailangan mag-alala dahil nasisigurado kong wala siyang gagawing masama sa akin. Oo nga, wala nga siyang gagawing masama sa iyo, pero paano naman yung mga taong nakapalibot sa inyo bago ka dumating sa buhay niya? Phoebe, hindi ko na kailangang isipin ang mga taong yun. Hindi naman sila kasali sa kung ano man ang namamagitan sa amin ni Aidan. Napaupo ang babae sa tabi ng kanyang kaibigan. Kailan ko mamimit ang lalaking yan? Gusto ko siyang makita para makilatis ko naman siya. Kailangan pa ba yun? Aba, oo naman. Sa tagal nating magkaibigan, ngayon ka pa ba magagaganyan? Baka nakakalimutan mong lahat ng lalaking nanliligaw sa'yo nun dumaan muna sa akin. Oo na. Huwag kang mag-alala. Makikilala mo rin siya sa lalong madaling panahon. Aasahan ko yan Ngumiti lang si Jerica at hindi na muling nagsalita. Sakto rin naman kasi may dumating ng customer sa maliit na cafe na pag-aari niya. Hindi nagtagal ay sunod-sunod ng dumagsa ang mga tao kung kaya't abala na ang magkaibigan at hindi na nila napansin ang paglipas ng oras. Hi, 1 black coffee and strawberry cupcake please. Nakangiting sambit ng isang magandang babae na nasa counter. Coming right up, miss. Ikaw si Jerica, right? Ikaw ang may-ari ng cafe na to? Bagya pang nagulat ang babae. Oo. Ako nga si Jerica. At ako rin ang may-ari nito. Paano mo ka nakilala? Wala naman. Nakarating lang sa akin ang balita. By the way, I'm Tasha. Nakarating? Anong ibig mong sabihin? Wala. Huwag mo na lang akong pansinin doon sa sinabi ko. Sa kabila ng pagtataka ni Jerica, tinuon na lang niya ang kanyang atensyon sa pag-aasikaso ng order ng babae. At nang matapos ay agad naman niya itong dinala sa pwesto nito. Here's your order, miss. Tawagin mo na lang akong Tasha. Ano ka ba? Sige. Maliit lang pala tong cafe mo, no? Bagong bukas lang ba to? Mag-iisang taon na rin. Medyo mahirap lang kasing mag-expand kasi wala pang kasiguraduhan kung tatangkilikin ng mga customer. I see. Hindi mahirap pabagsakin ng ganito. Pabulong na angil ng babae. Ha? May sinasabi ka? Wala. Sige. Enjoy your order. Akmang aalis na si Jerica, ngunit bigla siyang huminto sa paglalakad. Para muling lingunin si Tasha. Abala na ito sa paghigop ng kanyang kape, kaya naman malaya si Jerica na pagmasdan siya. Napalunok na lamang ang babae nang bigla niyang maramdaman ng kaba at maya-maya lang ay bumalik na rin siya sa pag-aasikaso sa iba pang mga customers. Madilim na nang magkaroon ng pagkakataon ng magkaibigan na makapagpahinga. Malapit na rin ang oras ng pagsarado ng cafe kung kaya't kakaunti na ang natitirang customer sa loob. Bes, sino yung babaeng kausap mo kanina? Kakilala mo? Hindi nga Ngayon ko lang din siya nakita rito. Ganun ba? Ang tagal niyang nakatambay dito kanina at pinapanood ka. Sigurado ka bang hindi kayo magkakilala? Paanong pinapanood? Titig na titig siya sa'yo kanina. Hindi mo ba napansin? Parang kahit saan ka magpunta o kahit anong gawin mo nakatingin siya Weird. Nangunot ang noo ni Jerica. Pagkatapos ay bahagyang napakamot sa ulo niya. Alam mo, pakiramdam ko nga kanina may kakaiba sa babaeng yun Simula nang pumasok siya kanina sa cafe, hindi na talaga ako mapalagay. Ano bang pinag-usapan niyo kanina? Wala naman. Nagpakilala lang siya tapos nagtanong ng mga ilang bagay tungkol dito sa cafe. Yun lang. Hayaan mo na nga. Baka naman napaparanoid ka lang. Nagsimula na sa paglilinis ng mga kagamitan ng magkaibigan at nang matapos sila ay sinarado na rin nila ang cafe. Sa nakalipas na mga araw ay hatid sundo ng isang kotse si Jerica. Tutol man siya ron ay sadyang mapilit si Aidan kung kaya't wala na siyang magawa pa. Aidan? Nagulat na bulalas ni Jerica nang biglang bumaba sa kotse ang lalaki. Anong ginagawa mo rito? Masyado kasi tayo naging busy nitong mga nakarang araw. Nakalimutan na natin kumain sa labas. Kaya naman ako nang sumundo sa'yo ngayon. Asus, pwede mo naman akong tawagan o i-text lang Hindi ka na dapat nag-abala na pumunta rito. I'm your husband, okay? Maliit na bagay lang ang mga ganito. Napakagat sa pang-ibabang labi ang babae. Pagkatapos ay napaiwas ng tingin. Sa tuwing maririnig niya kasing
Sinasabi ni Ada na mag-asawa sila ay parang tumatalon sa tuwa ang puso niya. Kahit nga si Jerica ay hindi malaman kung ano ba talagang nangyayari sa kanya. Pilit niya lamang yung binabaliwala lalo pat ang layunin lang naman ng kasunduan nila ng lalaki ay para makapaghiganti at para may mapatunayan. Let's go. Lumalalim ng gabi. Hinawakan ni Ada ng kamay ng kanyang asawa at inalalayan ito palakad hanggang sa makasakay sa kotse. Mag-seatbelt ka, just to make sure na safe tayo. Okay. Muli na namang kumalabog ang dibdib ni Jerica ng mga sandaling yun. Pinanood pa niya ang pag-ikot ng kanyang asawa papunta sa driver's seat. Agad rin itong naglagay ng seatbelt, pinaandar ang kotse at saka nagmaneho. Saan ba tayo pupunta? Kailangan ko kasing mag-inventory mamaya para sa stocks ko sa cafe eh. Nag-aalinlangang tanong ni Jerica. Diyan lang tayo sa restaurant sa malapit. Magtatagal ba tayo ron? Depende kung marami tayong kakainin. Mag-uusap lang din naman tayo katulad ng dati nating ginagawa para mas makilala natin ang isa't isa. I see. Natahimik na si Jerica at tinuon na lamang niya ang kanyang tingin sa labas. Hindi naman naiwasan ni Ada ng magtaka at mag-alala dahil ilang araw na rin niyang napapansin ang kinikilos ng kanyang asawa. Hindi naman sila ganito noong simula, pero sa paglipas ng mga araw ay parang unti-unti silang lumalayo sa isa't isa. We're here. Nagmamadaling bumaba ng kotse si Ada na tumakbo papunta sa gawin ng passenger seat para pagbuksan ng pinto ang kanyang asawa. Sana mag-enjoy ka ngayong gabi, katulad ng dati. Ha? May sinasabi ka ba? Bumuntong hininga ang lalaki. Wala. Tara na. Pinagmasdang maigi ni Jerica ang kanyang asawa habang naglalakad sila papasok sa restaurant. Gwapo si Aidan, makisig ang katawan, makinis ang balat, maputi at matangkad. Mukha pa nga itong bata kahit lagpas 30 ng edad nito. Maraming mga babae ang nagkakagulo sa tuwing makikita ang pagdaan niya. Kung tatanungin nga si Jerica, hindi siya mahihirapang mahalin ng lalaking katulad ni Aidan. Jerica! Jerica! Napaigtad ang babae sa gulat. Sorry, Aidan. May iniisip lang ako. Pwede bang ituon mo na lang muna ang atensyon mo sa date natin? Kung ano man yung iniisip mo, baka pwedeng mamaya na lang yung pag-uwi. Mababakas ang magkahalong lungkot at inis sa tinig ng lalaki. Ngayon na nga lang tayo kakain sa labas. Lutang ka naman at malalim ang iniisip. Sorry talaga, Aidan. Yeah, whatever. Kumain na lang tayo para makauwi na rin tayo agad. Mukhang nakakaabala ako sa pag-iisip mo eh. Napakurap-kurap si Jerica dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Napakamot pa siya sa kanyang batok, ngunit maya-maya lang ay hindi na niya napigilan ng kanyang sarili na matawa. Ito ang unang beses na nakita niyang ganito ang inasta ng kanyang asawa. At aminado siyang hindi niya inaasahan yon. Galit ka ba? Biglang tanong ni Jerica nang umalis ang waiter. Huwag ka nang magalit, okay? Mag-focus na lang tayo dito sa date natin. Hintayin na lang natin dumating ang order natin para makakain na tayo. Muling natawa ang babae. Ang cute mo pala kapag nagtatampo, para kang bata. Hindi ako nagtatampo ah. Nye. Kitang-kita naman na nagtatampo ka, tatanggi mo pa ah. Ang kulit mo naman. Sinabi na nga hindi ako nagtatampo eh. Nag-iwas ng tingin si Aidan pagkatapos ay napakagat sa pang-ibaba niyang labi. Ramdam niya ang kakaibang init na unti-unting bumabalot sa katawan at mukha niya. Gusto ko lang naman matapos tayo agad rito para makauwi na tayo. May aasikasuhin pa pala ako. Sige, uwi tayo agad pagkatapos natin kumain dito. Pero sa isang kondisyon. Ha? Ano naman yun? Hindi ka na magtatampo. Umukit ang isang mapang-asar na ngiti sa labi ni Jerica matapos niyang sabihin yon. Mas lalo pa yung lumawak nang makita niyang pamumula ng mukha ng kanyang asawa. Magpo-focus na ako sa'yo, kaya huwag ka nang magtampo, okay? Let's enjoy the night. Okay, fine. Tahimik na kumain ng mag-asawa nang dumating na ang kanilang order. Maminsan-minsan, patagupang sumusulyap si Jerica sa lalaki. Palihim niya itong pinagmamasdan at sinusuri ang reaksyon ng mukha nito. Bigo naman siyang malaman kung ano ang iniisip nito. Unti-unti naman niyang napapatunayan sa kanyang sarili na may nagbago na sa nararamdaman niya para kay Aidan. Anong tinitingin-tingin mo? Biglang tanong ng lalaki.
Alam kong gwapo ako, pero di mo kailangang titigil ng ganyan dahil baka matunaw ako. Napangiwi si Jerica. Asa ka boy. Oo, gwapo ka, pero hindi kita tinititigan, no? So, nakikita mo rin pala yung kagwapuhan ko at aminado ka ron? Sino ba naman kasi ang hindi makakakita niyan? Kahit nasa malayo ka, makikita yan eh. Bahagyang natawa si Aidan. I see. That's good. Then ibig sabihin lang yan. Napapansin mo rin pala ako. Ano naman ang ibig mong sabihin dyan? Wala naman. Bakit ganyan ka makangiti? Kung wala lang bakit ganyan ang ngiti mo? Just eat, Erica. Huwag ka maraming tanong. Kung ayaw mong magulat sa maaari kong isagot. Natigilan ng babae at mas lalong napatitig sa kanyang asawa. Kitang-kita niya ang pagiging seryoso ng lalaki. Dahilan para mapalunok siya dahil sa kaba. Gusto niyang magtanong. Magtanong kung ano bang nararamdaman ni Aidan para sa kanya. Ngunit natatakot siya sa magiging sagot nito. Nakatulala ka na naman ngayon. Tumigil sa pagkain ng lalaki saka bumaling ng tingin sa kanyang asawa. Sabihin mo nga sa akin, okay ka lang ba talaga? Oo, may iniisip lang talaga ako. Okay. Bilisan na lang natin ang pagkain para makauwi na tayo. Matapos ngang kumain ng mag-asawa ay agad rin silang umuwi. Dumiretso na agad sa kanyang kwarto si Aidan at ganoon na lang din ang ginawa ni Jerica. Pareho pa silang napatitig sa kisame at malalim na napaisip. Nang mga sandaling yon, pareho silang hindi mapakali. Hindi nila malaman kung ano ang kanilang gagawin para pigilan o bigyan ng katahimikan ng mga damdamin nilang unti-unti nang nagugustuhan ng isa't isa. Mabilis na lumipas ang mga araw at mas lalo pang naging abala ang mag-asawa sa kani-kanilang mga trabaho. May mga pagkakataon na kumakain pa rin sila sa labas, ngunit kadalasan ay hindi na sila nagkikita at nagkakasama kahit sa bahay man lang. Jerica, hanggang kailan mo ako balak iwasan, ha? Isang babae ang humahangos na pumasok sa cafe at diretsyong lumapit kay Jerica. Tinatawagan kita ng tinatawagan, pero hindi ka sumasagot. Kahit sa mga text ko, hindi ka nagre-reply. Ano ba talagang nangyayari sa iyong babae ka? Nay, huwag dito. May mga customer ako, oh. Marahas na bumuntong hininga si Janice. Kung hindi ako pupunta rito, ay hindi talaga tayo magkakausap? Anak naman, nanay mo ako. Kaya dapat ipaalam mo sa akin ang mga nangyayari sa buhay mo. Oh, Tita Janice, mabuti naman po napabisita ka. Gulat na bulalas ni Phoebe nang lumabas siya mula sa kusina ng cafe. Kailangan niyo po bang kausapin si Jerica? Sige na, Bes. Ako na munang bahala rito. Kakaunti naman ng customer eh. Mariing pumikit ang babae at saka nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Gusto mo bang kumain sa labas, Nay? Doon na lang tayo mag-usap. Siya, sige. Kahit saan o ano pa yan. Ayos lang sa akin basta makausap kita ng maayos. Simula ng araw na ikasal si Jerica at Aidan ay hindi na muling nakausap ng babae ang kanyang ina. Matindi kasi ang pagtutol nito sa naging desisyon ng kanyang anak. Ngunit huli na rin ang lahat para baguhin pa man yun. Alam ni Jerica na kahit anong paliwanag ang gawin niya ay hindi yun maiintindihan ng kanyang ina. Kaya naman mas pinili na lamang niyang iwasan ang makausap ito. Nang makarating sa isang restaurant sa di kalayuan sa cafe na pinagmamay-arian ni Jerica, ay agad silang naghanap ng bakanting pwesto. Pinili talaga ng babae yung nasa sulok at malayo sa ibang customer para hindi marinig ng mga ito ang magiging pag-uusap nila ng kanyang ina. Ano ho bang pag-uusapan natin, Nay? Kung tungkol pa rin po ito dun sa pagpapakasal ko kay Aidan, huwag niyo na lang po ituloy. Wala ho tayong magagawa dahil tapos na yon. Naikasal na ako sa kanya. At mag-asawa na kami. Alam kong wala na tayong magagawa para baguhin yun, anak. Ang akin lang, gusto kong malaman ang totoong dahilan kung bakit mo yun ginawa. Mababakas ang lungkot sa tinig ni Janice habang nagsasalita. Kilala kita, anak. Alam kong hindi ka basta-basta magdedesisyon ng ganon. Kaya please, ipaunawa mo kay nanay ang lahat. Napakuyom ng mga kamao si Jerica at hindi niya magawang tumingin sa kanyang ina. Sinabi ko na ho sa inyo, di ba? Gusto kong gumanti kay Anton. Gusto kong ipamukha sa kanya na kaya ko nang wala siya. Gusto kong patunayan sa kanya na kaya ko siyang palitan nang ganun kabilis lang. Umayo siya ng upo at saka humarap sa kanyang ina.
Ayun ho ang dahilan ko ng mga sandaling yun kaya pumayag ako sa alok ni Aidan na magpakasal kami. Aba, anong klaseng lalaki naman ba ang Aidan na yan? Baka naman sinasaktan ka niya at pinahihirapan. Umiling si Jerica. Hindi po ganun, Nay. Mabait po si Aidan. Mahalaga siya sa akin kahit alam niyang kasunduan lang ang kasal namin. Parehas kaming hindi sinipot ng mga taong pakakasalan namin ng araw na yun. Kaya naman parehas kami ng sakit at dalamhati na nararamdaman nun. Kaya siguro nagkasundo kaming magpakasal. At dahil pareho nga kami ng nais na mangyari, pareho kaming gustong gumanti at may gusto rin kaming patunayan. Napasa po sa noo si Janice. Bakit naman padalos-dalos, anak? Paano kung pagsisihan mo ang naging desisyon mo na yan? Hindi ko po ito pagsisisihan, Nay. Pumayag na ako sa alok ni Aidan at masaya ako sa pagsasama naming dalawa. Kontento na ako sa kung ano meron kami ngayon. Napatungo si Jerica at mas lalo pang napakuyom ang kanyang mga kamao. Ang pinagsisisihan ko lang po siguro ngayon ay ang katotohanan hindi ako naging maingat. At hindi ako naging matatag. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Anong ibig mong sabihin, anak? Napalunok ang babae. Mababakas ang panginginig ng kanyang labi at mababatid rin ang pagdadalawang isip niyang sumagot. Nahuhulog na po ata ako sa kanya, Nay. Gusto ko na po ata si Aidan. Nanlaki ang mga mata ni Janice. Napasinghap siya at napatakip sa kanyang bibig. Maya-maya lang ay tumayo pa siya at lumapit sa kanyang anak at yakapin ito ng mahigpit. Anak ko, sana'y noon pa tayo nagkausap. Sana'y noon mo pa sinabi sa akin yan. Hindi ko na rin po alam ang gagawin ko, Nay. Kinausap mo na ba ang Aidan na yan? Tinanong mo na ba siya kung ano ang plano niya? Mag-asawa na kayong dalawa at hindi nyo na mababago, mababawi pa yon. Magkasama na kayong dalawa habang buhay. Umiling si Jerica. Natatakot ako, Nay. Natatakot ako sa maaari niyang isagot. Paano kung hindi niya ako kayang magustuhan? Paano kung hindi niya ako kayang mahalin? Baka nagtitiis lang siya sa setup naming dalawa dahil gustong-gusto niya lang talagang makaganti dun sa babaeng nang iwan sa kanya sa ere. Anak, ikaw ang higit na nakakakilala sa lalaking yan dahil kayo ang magkasama sa iisang bahay. Wala ako sa lugar para magsabi ng kung ano tungkol sa kanya, lalo pat hindi ko pa naman siya nakikita at nakikilala. Pero hindi ba't ikaw na rin ang nagsabi na mabait siya at maalagang lalaki? Marahang hinaplos ni Janice ang likod ng kanyang anak. Kung ano man ang isasagot niya ay tanggapin mo. Pinasok mo yan, kaya dapat ay handa ka sa mga maaring mangyari. Salamat, Nay. Salamat dahil nariyan ka para alalayan ako kahit na inuwasan kita noon. Nanay mo ako, Jerica. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Hahayaan ka na lang na deadmahin ako? Bahagyang natawa ang babae. Salamat talaga, Nay. Basta't mag-ipon ka ng lakas ng loob para harapin at kausapin ang Aidan na yon, ha? Mas mabuti nang malinaw na yung sa inyong dalawa kung ano man ang namamagitan sa inyo. Opo. Kahit papano'y nabawasan ang bigat ng dibdib na nararamdaman ni Jerica. Matapos niyang makausap ang kanyang ina, aminado siyang nagulat siya dahil hindi niya lubos akalain na magkakaayos agad sila ng kanyang ina. Sa kabila nun, masaya ang babae dahil nagkaroon siyang muli ng kakampi sa buhay. Ang kanyang ina na walang sawang sumusuporta sa kanya, simula pa noong una. Sa paglipas ng mga linggo ay muli na ring nagkasundo sina Jerica at ang kanyang ina. Nagkaroon na rin siya ng pagkakataon para ipakilala sa nanay niya si Aidan. Kahit papaano, unti-unti nang nagiging maayos ang lahat. At hindi maitatanggi ng babae na mas lalo siyang nahuhulog sa kanyang asawa. Buti naman naubos na yung mga customers natin. Ngayon lang ata tayo dinagsa ng ganito karami ah. Pagod na sambit ni Phoebe habang nakasalampak sa upuan. Sobrang nakakapagod ang araw na to, grabe. Huwag ka nang magreklamo. Blessing yan kasi malaki ang kita natin ngayong araw. Sa bagay, babawi na lang ako ng pahinga ngayong weekend. Mabuti na lang, Biyernes na ngayon. Mahaba-haba magiging pahinga ko. Nakangiti si Jerica. Kahit siya kasi nagulat dahil sa pagdagsa ng maraming customer. Halos sumakit na nga rin ang likod binti at braso niya dahil walang tigil ang trabaho nila buong araw. Ang mabuti pa magsarado na tayo ng maaga para makauwi na tayo.
Suhestyon ni Jerica. Sus, gusto mo lang makauwi ng maaga para makita at makasama mo na agad yung asawa mo? Ano bang sinasabi mo dyan? Tumayo si Phoebe at lumapit sa kanyang kaibigan. Tinapik pa niya ang braso nito bago bahagyang natawa. Nakikita ko naman sa mukha mo na nahuhulog ka na sa Ada na yon. Huwag kang magalala, hindi naman kita huhusgahan no. Sa tingin ko nga good thing pa yan at least unti-unti mo nang nakakalimutan si Anton. Saglit na natulala si Jerica. Totoo ngang nawala na sa isip niya si Anton, pati na rin ang ginawa nito sa kanya. Sa mga nakalipas na araw at linggo kasi, nakatuon ang atensyon niya sa trabaho at sa mga nangyayari sa kanyang buhay, lalong-lalo na sa pagitan nilang dalawa ni Aidan. Sa kabila ng saya na nararamdaman ng babae ay naroon pa rin ang puot at pighati na nakakubli sa bawat pagtawa niya. Ipagpatuloy mo lang yan, Bes. Alam kong pinasok mo ang sitwasyon na yan para may mapatunayan ka kay Anton. Pero look at yourself now. Masaya ka at mukhang kontento ka rin naman sa kung anong meron ka. Siguro ay hayaan mo na lang ang tadhana at karma na gumanti kay Anton para sa'yo at mag-focus ka na lang sa bagong buhay mo ngayon. Tama ka. Nagsimula sa paglilinis ang magkaibigan, ngunit ang isip ni Jerica ay naglalakbay sa kawalan. Kumikilos siya, ngunit malalim ang iniisip niya, dahilan para hindi niya mapansin ang mga nangyayari sa paligid, pati na rin ang paglipas ng oras. Ay, sarado na kayo? Sayang naman di ako umabot. Napatingin ang magkaibigan sa babaeng pumasok sa cafe. Nangunot ang noo ni Phoebe samantalang hindi naman naitago ni Jerica ang gulat sa kanyang mukha. Tasha, right? Lumapit si Jerica sa babae. Pasensya na, maaga kaming nagsarado ngayong araw eh. Okay lang, babalik na lang ako sa susunod. Pilit na ngumiti si Tasha ngunit agad na naging seryoso ang mukha niya. Ang totoo niyan, kaya ako nagpunta rito dahil gusto rin kitang makausap. Ako? Bakit naman? Anong kailangan mo sa akin? Asawa mo pala si Aidan? Nagpakasal kayo? Napamaang si Jerica. Ha? Huwag ka nang magsinungaling sa akin. Nakararating sa akin kahit anong balita. Bahagyang tumawa ang babae. Kung tama ang nasagap kong balita, nagpakasal kayo nung mismong araw na hindi sumipot ang babaeng dapat ay pakakasalan niya. Di ba? Why? Bakit mo pinasok ang ganong sitwasyon? Bumuntong hininga si Jerica. I'm sorry, pero hindi naman tayo masyadong magkakilala para sabihin ko sa iyo mga ganyang bagay tungkol sa personal na buhay ko. Saan mo ba narinig ang mga balitang yan? Actually, ako ang... Hindi na naituloy ni Tasha ang sasabihin nang biglang mag-ring ang cellphone niya. I'm sorry, I need to answer this. Hindi na nagawang sumagot ni Jerica dahil lumayo na ang babae at sinagot na ang tumatawag sa cellphone niya. Naningkit na lamang ang mga mata niya habang pinagmamasdang maigi ang nakatalikod na imahe ni Tasha. Sunod-sunod na pumapasok ang mga katanungan sa kanyang isipan at nakadadagdag lamang yun sa kanyang pagtataka at paghihinala. Ano raw ang kailangan niya sa'yo? Kunot noong tanong ni Phoebe na lumapit sa pwesto ng kanyang kaibigan. Madalas siyang pumupunta rito ah. Bakit ngayon ka lang niya gustong makausap ulit? Hindi ko rin alam. Wala akong maintindihan sa mga sinabi niya eh. Sorry, Jerica. I have to go. Sa susunod na lang tayo mag-usap ulit. Sige. Pinanood pa ng magkaibigan ang pag-alis ni Tasha at nang makalabas ito ng cafe ay saka lamang sila nagpatuloy sa paglilinis na ginagawa nila. Nang matapos naman ay agad rin silang nagsarado at umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Ilang araw pa ang lumipas at nanatiling abala sa mga trabaho nila sina Jerica at Aidan. Katulad ng mga nakalipas na araw, halos hindi pa rin nagtatagpo ang mga landas nila kahit sa bahay dahil sa sobrang abala nilang dalawa. Bes, ingat ka ha! Magkita na lang tayo bukas. Pasigaw na paalam ni Phoebe bago naglakad palayo. Ikaw din, mag-ingat ka. Sumakay na sa kotseng nakaparada sa harap ng cafe si Jerica, ngunit agad siyang natigilan nang makita ang isang hindi pamilyar na lalaki. Teka, sino ka? Mali ata ako na nasakyang kotse. Good evening, Ma'am Jerica. Ako nga po pala si Mark, ang assistant ni Aidan. May kailangan ka ba sa akin? Pinapasundo ko po sa akin ni Aidan. Ha? Bakit daw? At saan naman tayo pupunta? Sa kumpanya po niya. Ano naman ang gagawin ko ron?
Nangunot ang noo ni Jerica dahil sa pagtataka. Ito ang unang beses na pupunta siya ron. Sinabi niya ba kung anong kailangan niya? Umiling si Mark. Hindi po ma'am. Ang utos niya lang po sa akin, sunduin ka rito. Oh, I see. O edi sige, tara na. Tahimik sa buong biyahe ang babae at malalim ang iniisip. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nakaramdam siya ng kaba. Hanggang sa makarating sa kumpanya ay iniisip ni Jerica ang dahilan kung bakit nais siyang papuntahin ng asawa niya rito. Sumunod po kayo sa akin, Ma'am Jerica. Nasa taas pong opisina ni Aidan. Teka, sandali. Kung assistant ka ni Aidan, bakit tinatawag mo lamang siya sa pangalan niya? Bagyang natawa si Mark. Ang totoo po niyan, matalik po kami magkaibigan. Ah, ganun ba? Muling tumahimik si Jerica nang sumakay sila sa elevator. Mas lalong tumitindi ang kaba na nararamdaman niya habang unti-unting tumataas ang elevator. Napatungo na lamang siya at palihim na humihinga ng malalim para maikalma ang kanyang sarili. Aidan, nandito na po si Ma'am Jerica. Binuksan ni Mark ang pinto ng opisina. Pagkatapos ay nilingon niya si Jerica. Pasok ka na ma'am, mauna na po ako. Sige, salamat. Kahit kinakabahan ay pumasok naman si Jerica. Natuon agad ang tingin niya sa kanyang asawa na abala sa paglalaptop. Marahan siyang naglakad palapit dito habang hindi inaalis ang tingin sa lalaki. Bakit mo pala ako pinasundo at pinapunta rito? May kailangan ka ba? Tumikim si Aidan bago tumigil sa kanyang ginagawa. We need to talk. Tungkol saan naman? Kilala mo ba kung sino yung babaeng nakakausap mo? Nagsalubong ang mga kilay ni Jerica. Babae? Ang tinutukoy mo ba'y si Tasha? Napaupo siya, ngunit hindi pa rin niya inaalis ang tingin sa kanyang asawa. Hindi ko siya kilala pero naging regular customer na namin siya sa cafe. Bakit? May problema ba? Tumayo ang lalaki at tinalikuran ng kanyang asawa. Napatitig siya sa kawalan habang sunod-sunod na bumubuntong hininga. Nagdulot yun ng mas matinding kaba para kay Jerica. Pakiramdam niya ay mayroong nais sabihin si Aidan, ngunit nagdadalawang isip ito. Aidan, sabihin mo sa akin kung anong problema. Kinakabahan naman ako sa iyo eh. Tumayo si Jerica at nilapitan ang kanyang asawa. Sino bang babaeng yun? Kilala mo ba siya? She's Natasha. Natasha? Yung babaeng dapat ay pakakasalan mo? Bagyang tumayo si Aidan. Napasapos sa kanyang noo pagkatapos ay mariing na napapikit. Kailan siya nagsimulang pumunta sa cafe mo? Mag-iisang buwan na rin. Ano namang pinag-uusapan niyo? Wala naman. Casual conversation lang. Saglit na natigilan na babae. Wait. Kung siya si Natasha, baka yun ang dahilan niya kung bakit alam niyang nagpakasal tayo? What do you mean? Kanina kasi, bago umuwi, nagpunta ulit siya. Nagkausap kami. Nabanggit niyan tungkol sa pagpapakasal natin. Gusto niyang malaman kung bakit ako pumayag sa alok mo. Iwasan mo na yung babaeng yung Jerica. Gulo lang ang dala nun. Customer siya namin eh. Paano ko naman siya magagawang iwasan? Gawin mo ng paraan. Kung kinakailangang iban mo siya sa cafe mo, gawin mo. Nahihibang ka na ba? Bakit ko naman gagawin yun? Lumayo ang babae sa kanyang asawa. Wala naman siyang ginagawang masama eh. Sa ngayon, wala pa. Pero kilala ko siya. Bakit ba parang desididong-desidido kang iwasan kong babae na yun? Ano bang kinakatakot mo? Hindi mo pa ba naiisip? She's back. Bumalik siya, Jerica. At ang gusto niya mangyari ay magbalikan kami. Nanlaki ang mga mata ng babae dahil sa kanyang mga narinig. Kasunod noon ay ang pagkabog ng kanyang dibdib. Ibig mo bang sabihin ay nagkita na kayo ulit at nagkausap? Oo. Nanggaling siya rito kanina umaga. Doon ko nalaman na pinupuntahan niya ang cafe mo at kinakausap ka niya. Hinawakan ni Aidan ang kamay ng babae. Makinig ka sa akin, Jerica. Kahit na ano pang gawin niya, mananatili ka sa tabi ko. Mananatili kang asawa ko. Ano bang sinasabi mo? Hindi ba't ito ang plano natin?
Pagkakataon na nating ipakita sa kanya na masaya tayo. Patutunayan na natin sa kanya na kaya mo nang wala siya. Oo, alam ko. Pero hindi basta-bastang babae si Natasha. She will do everything and anything just to get me back. Ngumiti si Jerica. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman siya hayaang makuha ka, no? Ako na ang asawa mo at ipaglalaban kita kahit kanino pa man. Napatitig na lamang si Aidan sa kanyang asawa. Hindi niya lubos akalain na sasabihin ito ng babae at aminado siyang nagdulot yon ng kakaibang kiliti sa dibdib niya. Promise? Para ka namang bata, Aidan? Natawa si Jerica. Oo, promise. Nagulat na lamang ang babae nang yakapin siya ng mahigpit ng kanyang asawa. Sa loob ng ilang buwan ng pagsasama nila, ito ata ang unang beses na nagkayakap sila. Ang tanging kasunduan lang naman nila noon ay ang pagpapakasal. Hindi kasali ron ang pagkilos at pag-akto nila bilang tunay na mag-asawa. O siya, mauna na akong umuwi . Alam kong marami ka pang tatapusin dito kaya naman aalis na ako. Biglang paalam ni Jerica. Labag pa sana sa loob ni Aidan ang pag-alis ng kanyang asawa, ngunit wala rin naman siyang nagawa para pigilan ito. Pinanood na lamang niya ang pag-alis ni Jerica hanggang sa makalabas ito sa kanyang opisina. Nang muling makita ni Aidan si Natasha kaninang umaga, ay hindi na siya napakali pa. Walang ibang laman ang kanyang isipan kundi si Jerica. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, natatakot siya na maaring may gawin si Natasha. Kahit hindi niya kasi sabihin, hindi niya maipagkakailang naging komportable na siya sa presensya ni Jerica. At habang lumilipas ang mga araw, ay natututunan niya na itong mahalin. Natatakot lamang siyang dumating ang araw na mawala sa kanya si Jerica at hindi man lang niya nasabi rito ang tunay na nararamdaman niya. Sa paglipas ng mga araw ay naging tahimik ang buhay ni Jerica. Katulad ng utos sa kanya ng kanyang asawa, iniwasan na niya si Natasha. Ang kinagulat lamang niya ay ang madalas na pagpapapunta sa kanya ni Aidan sa kumpanya nito. Bes, ano ba talaga ang gagawin natin sa kumpanya ng asawa mo? Bakit kailangan kasama pa ako? Nagtatakang tanong ni Phoebe. Hindi ba't gusto mo siya ma-meet? Eto na yun. Ay talaga ba? My gosh, finally! Bahagya pang hinampas ni Phoebe ang braso ng kanyang kaibigan. Mabuti naman at naisipan mo na siyang ipakilala sa akin. Ilang buwan na kaya kayong kasal? Nagkataon lang din talaga na pinapapunta niya ako sa kumpanya niya at wala naman tayong gagawin. Mabuti na lang talaga at hindi ako umuwi agad. Nandito na tayo, Ma'am Jerica, Ma'am Phoebe. Biglang sambit ni Mark dahilan para mapatigil ang pag-uusap ng dalawa. Hindi na nagsayang ng oras ang magkaibigan at agad nang bumaba ng kotse. Nagkukulitan pa silang dalawa habang naglalakad papasok sa kumpanya at makasakay sa elevator. Saktong bumukas ang pinto ng elevator at saka bumukas ang pinto ng opisina ni Aidan. Sunod-sunod na naglabasan ang mga tao mula rito. Ngunit ang tingin ni Jerica ay natuon lamang sa isang lalaki na hindi niya inaasahang makikita pa niya ulit. Bes, ano na? Hindi pa ba tayo lalabas dito sa elevator? Nagtatakang tanong ni Phoebe. Nakikita mo ba? Nakikita ko. Ang alin ba? Sinundan ni Phoebe ng tingin ang direksyon na tinitingnan ng kanyang kaibigan. Teka, sandali. Si ano ba yun? Anong ginagawa niya rito? Napatigil naman sa paglalakad ng lalaki nang mapansin niya ang magkaibigan na nasa loob ng elevator. Magsasarado na sana ang pinto nito nang humakbang si Phoebe palabas para mapigilan ito. Jerica, ikaw na ba yan? Hindi makapaniwalang bulalas ng lalaki. Anton. Wala sa sariling naglakad si Anton palapit sa dalawang babae. Nagulat na lamang siya nang humahango siyang salubungin ni Phoebe at bago pa niya namalaya ng mga nangyayari, lumagapak na sa pisngi niya ang palad nito. Ang kapal naman ng mukha mong magpakita pa ulit sa kaibigan ko matapos ng ginawa mo. Galit na singhal ni Phoebe. Anong ginagawa mo rito ha? Bakit nandito ka ulit? Ang akala ko ba umalis ka na ng bansa? Napasinghap ang mga taong kasabay ni Anton na lumabas mula sa opisina ni Aidan. Lahat sila ay nagulat sa kanilang mga nasaksihan, ngunit walang pakialam si Phoebe ron. Tanging inis at galit ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon habang nasa harap niya ang lalaking nanakit sa kaibigan niya.
Jerica, pwede ba tayong mag-usap? Nag-aalinlangang tanong ng lalaki. Wala na tayong dapat pag-usapan. Humakbang si Jerica hanggang sa tuloy-tuloy na siyang naglakad at malampasan si Anton. Sandali, mag-usap muna tayo please. Wala na nga tayong dapat pag-usapan pa, Anton. Matapos ang ginawa mo sa akin, sa tingin mo ba makakaya ko pang makausap ka? Ni ang tingnan ka nga ngayon, hindi ko na magawa eh. Kausapin ka pa kaya? Please, Jerica. Kaya mo muna ako makapagpaliwanag, okay? Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Ilang buwan na rin ang nakalipas at binaon ko na sa limot ang ginawa mo sa akin. Ganun na lang ba yun? Ibabaon mo na lang agad sa limot. Umayos ng tindig si Anton at hinarap ng maigi ang babae. Dahil ba, may Aidan ka na sa buhay mo? Balita ko nagpakasal kayong dalawa ng mismong araw na yun ah. Ganun ka ba kadesperada? Uminit ang buong katawan ni Jerica dahil sa galit at bago pa niya mapigilan ang kanyang sarili nasampal na niya ang lalaki. Wala kang karapatan para sabihan ako ng ganyan. Hindi ka dumating sa kasal natin. Umalis ka ng bansa, di ba? Mas pinili mo ang saktan ako. Pagkatapos ay sasabihin mo ang ganyan. Ang kapal-kapal talaga ng mukha mo. Mapait na natawa si Anton. Di mo kasi alam ang totoo nangyari, Jerica. Kung alam mo lang ang dahilan kung bakit ko kailangang umalis noon, siguro maiintindihan mo ako. Kahit na kailan, ay hinding-hindi ko maiintindihan ang dahilan mo. At nagawa mo akong saktan ng ganun, Anton. Dinurog mo ko. Winasak. Ang buong akala ko, mahal natin ang isa't isa at bubuo na tayo ng sarili nating pamilya. Pero anong ginawa mo? Hindi na napigilan ni Jerica ang pagpatak ng kanyang mga luha nang maalala niya ang araw na yon. Iniwan mo ko sa ere, Anton. Iniwan mo ko nang walang pasabit, walang paliwanag. Tapos ano, makalipas ang ilang buwan, saka ka palang magpapaliwanag? Sa tingin mo ba naging madali sa akin ang pag-alis ko noon? Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin gawin yun. Pero umalis ka pa rin. Mas pinili mo akong saktan kaysang ipaglaban ako. Dahil kailangan ko nga umalis. Kailangan ko sundin ang inuutos sa akin para hindi mawala sa amin ang kumpanya ni Mami at Daddy. Napakuyom ng mga kamao ang lalaki. Palibasa, hindi mo yun mauunawaan. Dahil maliit na cafe lang naman na meron ka. Di mo alam kung gaano kahirap isalbang isang kumpanyang nalulugi na. Ay, Anton. E di sana sinabi mo sa akin, di ba? Sana pinaalam mo. Pwede naman nating ipareschedule ang kasal natin noon, di ba? Kung may kailangan ka palang asikasuhin, sana sinabi mo. You don't understand, Jerica. Umalis ako ng bansa para sumama sa babaeng makakatulong na maisalbang kumpanya namin. Natigilan ng babae matapos marinig yon. Mas lalong umagos ang mga luha sa kanyang mga mata at pakiramdam niya ay muli na namang nadudurog ang puso niya. Hindi maipaliwanag na sakit ang nararamdaman niya matapos yung sabihin ni Anton. I see. So mas pinili mo ang ibang babae kaysa sa akin. Ano pa nga bang aasahan ko sa'yo? Doon ka sa mas magiging madali ang lahat. Ibis na kausapin ako at magbakasakali na makatulong ako. Mas pinili mo yung ibang babae. Tumalikod na ang babae at naglakad palayo. Humabol naman sa kanya si Phoebe at agad na hinaplos ang likod niya habang naglalakad sila. Maya-maya lang ay tumakbo si Anton palapit kay Jerica at hinawakan ang kamay nito para pigilin ang pag-alis. I'm sorry, Jerica. Alam ko nasaktan kita sa ginawa ko. Huli ka na, Anton. Kahit na ano pang gawin at sabihin mo ngayon, hindi na nun mababago pa ang mga nangyari. Huwag ka na ulit magpapakita sa akin. Ayaw na kitang makita at makausap pa. Pero Jerica... Anton! Malakas na sigaw ng isang pamilyar na tinig ng babae. What are you doing? Bakit kausap mo yung mga yan? Sino ba yan? Tumakbo siya palapit sa lalaki ngunit bigla rin natigilan ng mamukhaan ng mga kausap nito. Wait, hindi ba't kayo yung nasa cafe? Jerica, right? Magkakilala kayo? Gulat na bulalas ni Anton. Of course, hon. Madalas akong pumupunta sa cafe niya. Their coffee is good. You should try it. Ngumisi ang babae. Oops! Paano ka nga pala pupunta sa cafe ng babaeng iniwan mo noon, right? Nakakahiya kaya yun? Natahimik si Anton at agad na napatungo. Magkahalong galit at inis ang naramdaman niya ng mga sandaling yon.
Ngunit hindi niya magawang magreklamo o malma man lang. Ang babaeng nasa tabi niya ay ang babaeng pinili niyang samahan noon para maisalba ang kumpanya nila. Ito rin ang babaeng dahilan kung bakit siya napilitang iwan sa ere si Jerica noong araw ng kasal nila. Magkakilala kayo? Tinuro ni Phoebe sina Anton at ang babae. Anong tawagan niyo? Han? Ano kayo, magjowa o mag-asawa? Oh, don't be silly, girl. Hindi ko type si Anton, no? Isang lalaki lang ang tinitibok ng puso ko at walang iba kundi si Aidan. Kung ganon, ikaw yung babaeng dapat na pakakasalan ni Aidan pero hindi rin sumipot? Natawa si Phoebe na may kasama pang pagpapalakpak. Okay, gets ko na. Hindi sumipot si Anton sa kasal nila ni Jerica at hindi ka sumipot sa kasal niyo ni Aidan kasi kayong magkasama na umalis ng bansa? Wow! Ang galing niyo namang manakit ng tao. Phoebe, tama na. Umalis na lang tayo rito. Sita ni Jerica sa kanyang kaibigan. No. Total nandito na rin naman tayo. Magkalinawan na tayo, Jerica. Wala akong dapat na linawin sa'yo, Natasha. Is that so? Namiwang ang babae sa harap ni Jerica. For your information, bumalik ako rito para bawiin ang kung ano'y dapat sa akin. Babawiin ko na si Aidan dahil kami ang dapat na magkasama habang buhay. Kung kayo ang dapat na magkasama habang buhay, dapat ay hindi mo siya iniwan nun sa altar. Ano bang akala mo kay Aidan? Isang gamit na maaari mong iwan kung saan? Pagkatapos ay mababalikan mo pa? I'm Natasha. Makukuha ko kung anong gusto ko. Mababawi ko kung ano man ang gusto kong bawiin. Ngumisi si Jerica. And what makes you think na papayag akong makuha mo sa akin si Aidan? Girl, we're married. Sa akin siya. Wala kang maluloko rito, Jerica. Alam namin na peki ang kasal nyo. Alam namin wala kayong marriage certificate. Napalunok ang babae ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Dahil sa lumalalang kaguluhan ay mas lalong naintriga ang mga tao sa paligid at nagsimula ng magbulungan. Isang ngisi naman ang nakaukit sa labi ni Natasha. Para bang tuwang-tuwa siya sa mga nangyayari. Tama ka nang iniisip, Jerica. Alam namin ang totoo. Kaya naman hindi ka na makakapagsinungaling pa sa amin. Anong totoo ang sinasabi mo? Biglang angil ni Aidan. Seryoso ang kanyang mukha at diretsyong naglalakad palapit sa kanyang asawa. What do you think you're doing, Natasha? Huwag kang mag-iskandalo rito sa kumpanya ko. Wala akong ginagawang masama, Aidan. Sinasabi ko lang ang buong katotohanan para wala na kayong maloko pa. Wala kami niloloko. Hinawakan ni Aidan ang kamay ni Jerica. Let's go. Iuwi na kita. Not so fast. Humarang si Natasha sa daan. Ano na, Jerica? Hindi ka na makapagsalita? Wala ka bang sasabihin? Kung mananahimik ka na lang dyan, iisipin ng mga taong nandito na totoo ang sinabi ko. Tumawa siya para asarin ng babae. Bakit hindi mo sabihin sa lahat ng tao na narito na isa kang desperadang babae na pumayag sa alok na kasal ng isang lalaki? Hindi mo ba makakayanan na walang lalaki sa buhay mo? Kating-katibay ang kataw. Isang malakas na sampal mula kay Jerica ang nagpatahimik kay Natasha. Oo, totoong peke lang ang naging kasal namin ni Aidan. Totoo ring wala kaming marriage certificate. Pero hindi ko matatanggap na pagsasalitaan mo ako ng ganyan, Natasha. You don't know me, and you have no right to speak ill of me. Bes, kumalma ka lang. Hindi mapakaling pag-awat ni Phoebe sa kanyang kaibigan. Kayo na nga tong nanakit at nanloko ng tao. Kayo pa tong matatapa ngayon? Kung umasta kayo sa harap namin, parang kami pa yung may ginawang mali ah. Ipapaalala ko lang sa inyo ah. Iniwan niyo kami sa ere ni Aidan sa mismong araw ng kanya-kanya nating kasal. Alam niyo ba kung gaano kasakit yun? Pagkatapos bigla kayong babalik at manggugulo rito? Tinulak ni Jerica ang babae. Huwag kang umasta na para bang matino kang babae ha. Kung pagkukumparahin tayong dalawa, di hamak namang mas madungis ka. Madungis na ngayong ugali mo. Pinagyayabang mo pa yung mukha mong natatakpan ng makapal na make-up. What did you say? Sa isang iglap ay nagsasabunutan na sina Jerica at Natasha.
Halos magulong sila sa sahig habang sina Aidan at Anton at Phoebe naman ay pilit silang inaawat. Mas lalong umugong ang bulungan ng mga tao sa paligid dahil sa kaguluhang nangyayari. Nang mga sandaling yon ay walang makapigil sa dalawang babae. Pareho silang ayaw magpatalo at nagpadala sa init ng kanilang mga ulo. Hindi ka nababagay kay Aidan, ako lang ang nararapat sa kanya, sigaw ni Natasha. Eh di sana, hindi mo siya iniiwan. Jerica, tama na. Kumalma ka na. Nagsusumamong sambit ni Aidan habang pilit hinihila ang asawa niya palayo sa babae. Ako nang bahala sa kanila, okay? Kumalma ka na. Dahil sa biglaang pagbukas ng pinto ng elevator, ang lahat ng tao sa palapag ng opisina ni Aidan ay napatingin doon. Karamihan sa kanila ay nagulat nang makita ang isang pamilyar na babae. Magkasalubong na ang mga kilay nito. Nagtataka sa kanyang naabutang kaganapan. Aidan, ano nangyari dito? Bakit nagkakagulo kayo? Diretsyong lumakad ang babae palapit sa lalaki. Jerica! Natasha! Nag-aaway kayo? Ma'am, What are you doing, Aidan? Bakit hindi mo pinipigilan ang dalawang babaeng yan? Ang daming taong nakakakita, oh! Bakit hinahayaan mong umabot pa sa ganito? Tita Amelia! Mababakas sa tinig ni Natasha ang takot at kaba. Agad niyang tinuro si Jerica at bahagyang lumayo rito. Siya pong nagsimula, tita. Siya pong nauna. Hoy! Anong sinasabi mo si Jerica ang nagsimula? Baka gusto mong hilahin ko yung dila mo. Umamba ng pagsugod si Phoebe, ngunit agad naman siyang pinigilan ng kanyang kaibigan. Magsitigil nga kayo? Para kayong mga bata. Hindi ba kayo nahihiya sa ginagawa nyo? Maraming taong nakakakita sa inyo at dito pa talaga kayo nag-iiskandalo sa kumpanya ng anak ko. Mumaling ang tingin ni Amelia kay Natasha. Ikaw, iha, hindi ko alam na nakabalik ka na pala sa bansa. Ano sa tingin mong ginagawa mo rito? Babalikan mo ba ang anak ko? Impit siyang natawa. Kung inaakala mong papayag ako na mangyari yun, nagkakamali ka. ma'am, sa opisina na lang tayo, please. Hindi, Aidan. Narito na rin naman na tayo at nakita na ng lahat ng tao rito ang nangyari. Nilipat niya ang tingin kay Jerica. Ikaw naman, Jerica. Hindi ko lubos akalain na magagawa mong masangkot sa ganitong gulo. Noon pa man ay hindi na talaga maganda ang kutob ko sa'yo. Hanggang ngayon nga ay hindi ko pa rin alam kung ano ang nakita ng anak ko sa'yo at pinakasalan ka pa niya. Tita, hindi totoo ang kasal nila. Wala silang marriage certificate. Nagpanggap lang silang nagpakasal para gumanti sa akin, sa amin ni Anton. Bahagyang nagulat ang babae at marahang napatingin sa kanyang anak. Totoo ba yun, Aidan? Matagal bago sumagot ang lalaki. Alam niyang hindi na siya makakapagsinungaling pa ng mga sandaling yon. Ngunit mas nangingibabaw sa kanya ang takot dahil sa maaring gawin ng kanyang ina kay Jerica. Umayos ng tayo si Aidan. Yes, ma'am. Totoo ang sinabi niya. Peke ang kasal namin ni Jerica noon. What is wrong with you, Aidan? Ano bang nangyayari sa'yo? Anong pumasok sa utak mo at naisipan mo ang ganyang bagay? I'm sorry, mommy. Alam kong kahit na anong paliwanag ang gawin ko ay hindi mo naman maiintindihan. Lumapit ang lalaki kay Jerica. Pero isa lang masasabi ko. Totoong nararamdaman ko para kay Jerica. Simula ng araw na maisakatuparan namin ang peking kasal namin, nagbago ang buhay ko. Nagkaroon ng kulay. Naging masaya at may kabuluhan. Tumitig siya sa babae. At yun ay dahil kay Jerica. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong tunay na saya. At masasabi ko ngayon na handa akong gawin ang lahat para hindi na siya mawala sa akin. No! Aidan, hindi totoo yung sinasabi mo! Humahangos na lumapit si Natasha sa lalaki ngunit agad ring napatigil. Ako lang ang babaeng nararapat sa'yo. Ako lang ang babaeng dapat ikasal sa'yo. Iha, hindi ko rin alam kung nasa tamang katinuan ka pa. Pero what makes you think na makakabalik ka pa sa anak ko matapos ng ginawa mo sa kanya? Ha? Isang malakas na sampal ang iginawad ni Amelia sa babae. Gusto mo palang maikasal sa anak ko? Dapat hindi ka umalis nung araw ng kasal nyo. Dapat hindi mo siya sinaktan. Pero tita... Enough, Natasha. Malamig na tinig ni Aidan at mababakas ang labis na pagkaseryoso niya. Nagsasayang ka lang ng oras at pinapahiya mo lang ang sarili mo. It's over. We are over. Hinawakan ni Aidan ang kamay ni Jerica. Pagkatapos ay nagsimula na itong maglakad.
Wala namang ibang nagawa ang babae kundi ang sumunod sa kanya. Ngunit pareho silang natigilan nang biglang may humawak sa kamay nito. Jerica, sandali. Mag-usap muna tayo. Nagsusumamong sambit ni Anton. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Marami akong gustong ipaliwanag. Huminga ng malalim si Jerica. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Anton. Kung ano man ang mga gusto mong sabihin, sana noon mo pag ginawa. Nilingon niya si Aidan. Masaya na ako sa kung saan man ako ngayon. Sa piling ni Aidan. Pero hindi naman totoo ang kasal niyo Hindi kayo tunay na mag-asawa. Pwede pa tayong... Hindi na naituloy ni Anton ang sasabihin niya nang makita ang ngiti sa labi ng babae. Nang mga sandaling yon ay doon niya napagtanto ang katotohanan. Gusto mo na rin ba siya? Huwag mo sabihin sa akin mahal mo na rin ang lalaking yan. Oo, Anton. Mahal ko na nga si Aidan. At sigurado kong mas mamahalin ko pa siya sa paglipas ng panahon. Tuluyan ang naglakad paalis sina Jerica at Aidan. Patuloy pa rin ang bulungan ng mga tao sa paligid patungkol sa kanilang mga naririnig at nasaksihan. Sa kabila nun, walang pakialam ang dalawa sa kanilang mga nadadaanan. Magkahawak kamay pa silang dalawa hanggang sa makasakay sa elevator. Halos ilang linggo ring naging laman ng balita ang nangyaring gulo sa kumpanya ni Aidan. Ngunit hindi yun naging dahilan para tuluyang panghinaan ng loob ang dalawa. Simula ng araw na yon, mas lalong naging komportable sa isa't isa sina Jerica at Aidan. Ang katotohanang hindi sila tunay na mag-asawa at peke lamang ang naging kasal nila ay madalas na pumapasok sa isip nila. Nakatira ka pa rin ba sa bahay niya? Gulat na tanong ni Phoebe. Anong setup niya niyan? Katulad pa rin ng dati? Tumango si Jerica. Wala namang nagbago. Sa tingin ko nga, mas lalo pa kaming naging malapit sa isa't isa. Ang awkward naman nun. Hindi naman pala kayo tunay na mag-asawa tas ganun pa rin ang setup nyo. Nangalumbaba si Phoebe at tinitingnan ang kanyang kaibigan. Bakit hindi na lang kayo magpakasal? Yung totoong kasal, ganun. Hindi naman ganun kadali yun, no? Bakit? Hindi ba't pareho naman yung gusto ng isa't isa? Ano pang hinihintay nyo? Huwag niyo sabihin sa akin na tutol pa rin ang ina ni Aidan. Ang totoo niyan, ay hindi ko rin alam. Pagkatapos kasi nung nangyari sa kumpanya ni Aidan, hindi ko na ulit nakita at nakausap ang ina niya Wala rin naman siyang binabanggit sa akin tungkol doon. Kaya hindi ko na lang din binalak na magtanong. Napasabunot si Phoebe sa kanyang buhok. Ay naku, ako'y nasistress sa inyong dalawa Magpakasal na lang kasi kayo. Kung ako kasi ang tatanungin, payag naman ako. Ha? Naikasal kay Aidan? Yung totoong kasal? Oo naman. Mahal ko siya at gusto ko siyang makasama lagi. Ayoko mawala siya sa akin at ayoko ring matigil ang anumang setup na meron kami. Napangiti si Jerica. Kung sakali mang magpapakasal kami ng totoo, hindi ko na kailangan mangamba na baka isang araw, mawala na lang siya bigla sa akin. Sa bagay, may point ka nga naman. Ay nako, o siya, halika na, maglinis na tayo para makapagsarado na tayo ng cafe at makauwi na. Nagsimula na sa paglilinis ang magkaibigan at makalipas lamang ang halos kalahating oras ay natapos din sila. Agad naman nilang sinarado ang cafe, ngunit nang matapos sila ay napatitig sila sa isang itim na kotse na nakaparada sa harap ng cafe. Kay Aidan ba yan? Kunot noong tanong ni Phoebe. Umiling naman si Jerica. Hindi, walang itim na kotse si Aidan. Anong ginagawa niyan dyan? Bakit yan nakaparada yan? Hayaan mo na. Umuwi na lang tayo at baka mas lalo pang dumilim ang paligid. Nagsimula nang maglakad ang magkaibigan habang nagkukwentuhan. Hindi pa man sila nakakalayo, ay nakarinig na sila ng mga taong nagtatakbuhan palapit sa kanila. Sabay silang napalingon, ngunit huli na bago nila mapagtanto ang nangyayari. Hinilang na 3 lalaki si Jerica at sapilitang isinakay sa kotse. Humabol pa si Phoebe para pigilan ng lalaki ngunit nabigo siyang mailigtas ang kaibigan niya. Jerica! Jerica! Hoy! Saan niyo dadalhin ang kaibigan ko? Tumatangis na sigaw ni Phoebe. Sino ba kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Pakawalan niyo si Jerica! Tulong! Tulungan niyo kami! Dahil sa ingay at kakulitan ni Phoebe ay napilitan ng mga lalaki na pati siya isakay sa kotse. Tinali nila ang mga kamay ng magkaibigan at nang makontento ay saka naman nagmaneho paalis ang isang lalaki.
Halos kumalabog na ang dibdib ni na Jerica at Phoebe dahil sa sitwasyong kinalalagyan nilang dalawa. Nakatakip ng itim na tela ang mga mukha ng mga lalaki kung kaya't hindi nila makita ang mga mukha nito. Sinubukan pa nilang kalagin ang pagkakatali sa kanilang mga kamay, ngunit nabigo lang din sila. Saan niyo kami dadalhin? Anong kailangan niyo sa akin? Kinakabahang tanong ni Jerica. Bes, eto na ata yung kidnapping na tinatawag nila. Unti-unting nangingilid ang mga luha ni Phoebe. Paano pa ako magkaka-boyfriend kung dito lang din matatapos ang buhay ko? Huwag kang magsalita ng ganyan. Pero bes, anong gagawin nila sa atin? Wala tayong kalaban-laban sa kanila. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huminga ng malalim si Jerica para pilit na ikalma ang kanyang sarili. Sino ba talaga kayo? Bakit yung ginagawa to? Walang sagot na nakuha ang babae kahit ilang beses pa siyang magtanong. Ilang minuto pang lumipas na walang napapala si Jerica ay kusa na lang din siyang sumuko. Napatingin na lang siya sa labas. Pinagmasdan ang nadadaanan nila habang iniisip kung ano ang mangyayari sa kanilang dalawa ni Phoebe. Dito na tayo, bumaba na kayo. Biglang utos ng isang pamilyar na tinig ng lalaki kasabay ng paghinto ng kotse. Simbahan? Anong ginagawa natin dito? Naguguluhang tanong ni Phoebe. Teka, sandali. St. Joseph Church to ah. Bahagyang natawa ang babae. I'm sorry, Ma'am Jerica, napag-utusan lang po. Nanlaki ang mga mata ng magkaibigan nang alisin ng lalaki ang telang nakatakip sa mukha niya. Sabay pa silang napaturo dito, gulat na gulat sa kanilang nakikita. Mark? Anong ibig sabihin nito? Imbis na sumagot, ngumiti lang ang lalaki at saka tumalikod para maglakad palayo. Maya-maya lang may dalawang babae ang humahangos na tumatakbo palapit sa pwesto ni na Jerica. Nagulat na siya nang hilahin siya ng mga ito, ngunit wala naman siyang ibang nagawa, kundi ang sumunod sa mga ito. Mas lalong naguluhan si Jerica nang magtungo sila sa likod na bahagi ng simbahan. Doon ay nakita nila ang wedding gown na suot niya nung araw na hindi siya siputin ni Anton at nagkunwari sila ni Aidan na nagpakasal. Anong nangyayari? Bakit nandyan yan? Hindi ba't gusto mo magpakasal kay Aidan? Nakangiting tanong ni Phoebe na nakasunod na pala sa kanyang kaibigan. Eto na yun, Bes. Eto na yung araw na yun at sa pagkakataong to, totoo na. Wait, alam mo kung anong nangyayari sa simula pa lang? Natawa si Phoebe. Ang galing ko bang umarte? Napasimangot si Jerica. Ngunit ang mas nanaig sa sistema niya ay ang malakas at mabilis na pagtibok ng puso niya. Napatulala na lamang habang inaayusan ng dalawang babae na humila sa kanya kanina. Hanggang sa maisuot na niya ang wedding gown ay wala pa rin siya sa kanyang sarili. I am so happy for you, Bes. Sana'y maging masaya ka na rin. Humalik pa sa pisngi niya si Phoebe bago ito tumakbo paalis. Halos lutang ang isipan ni Jerica habang inaakay siya ng dalawang babae na maglakad papunta sa unahan ng simbahan. Napatitig pa siya sa pamilyar na pinto na ito, nakasunod noon ay ang pag-agos ng mga alaala niya sa lugar na ito. Maya-maya lang ay bumukas na ang pinto at nakita niya si Phoebe na naghihintay sa kanya sa may bukana nito. Halika na, Bes. Huwag ka nang tubunganga riyan dahil gumagabi na. Kahit naguguluhan, ay humakbang ng humakbang si Jerica papasok. Nagulat na lamang siya nang makita ang nanay niya, pati na rin ang ina ni Aidan sa may bandang unahan ng simbahan. Ang tingin niya ay napukaw sa matipunong lalaking nakatayo malapit sa may altar. Ang lalaking hindi niya inaasahang mamahalin niya. Ang lalaking hindi niya lubos akalaing makakasama niya. Huwag kang umiyak. Bahagyang natawa si Aidan. Hindi naman ito unang beses na kinasal tayo. Oo, peke nga lang yung nauna. Sorry ha. Wala nang proposal na naganap. Nagmamadali na kasi ako. Napangiti si Jerica. Hindi ko na kailangan ng proposal, no? Ang kinaiinis ko lang. Bakit kailangan pagmukhaing kinidnap? Napahalakhak na si Aidan. Ang kaibigan mo nakaisip nun. Nilingon ni Jerica si Phoebe na sinamaan niya ng tingin pagkatapos ay marahang napailing. Bago pa muling makapagsalita ang babae, ay bigla namang dumating ang pari. Ang pari na siya ring nagkasal sa kanila noon. Halos kumalabog na naman ang dibdib ni Jerica habang nagseseremonya ang pari. Hindi niya maiwasang maisip ang mga kaganapan nung unang beses silang ikasal ni Aidan.
Sa kabila noon ay may nakakubling saya sa bawat alaala na yon. Alam niyang sa pagkakataong ito ay totoo na ang kasal nila. Sa pagkakataong ito, mahal na nila ang isa't isa. Aidan Montero, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong asawa? Biglang tanong ng pari. I do, Father. Jerica Hermosa, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong asawa? I do, Father. Humarap sa isa't isa sina Jerica at Aidan. Parehong nakaukit ang ngiti sa kanilang mga labi. Patunay na walang kapantay na saya ang nararamdaman nila ng mga sandaling yon. You may now kiss the bride. Sa pangunguna ni Phoebe, umugong ang malakas na sigawan at palakpakan sa simbahan. Natawa na lamang sina Jerica at Aidan dahil sa inasta ng babae. Maya-maya lang ay lumapit na ang lalaki kay Jerica. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Palagi mo sanang tatandaan na mahal kita, Jerica. Ikaw lang ang nag-iisang babae na nakapagparamdam sa akin ng ganito. Mahal na mahal din kita, Aidan. Maraming salamat sa lahat. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko at nakilala kita. Hindi na nagsayang ng oras ang lalaki at marahan na niyang inilapit ang mukha niya sa mukha ni Jerica. Sabay silang napapikit nang maglapat ang kanilang mga labi. Nang mga sandaling yon ay ramdam na ramdam nila ang init ng pagmamahal nila sa isa't isa. Simpleng halik lamang yon, ngunit para sa kanilang dalaway, yun ang patunay ng pagmamahala nila. Mabuhay ang bagong kasal! Malakas na sigaw ni Phoebe na agad namang sinundan ng iba pang mga tao sa simbahan. Tunay ngang hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin sa hinaharap. Katulad ni na Jerica at Aidan na parehong hindi sinipot ng mga taong dapat ay pakakasalan nila noon. Naging dahilan yon para magtagpo ang kanilang mga landas. Iyon din pala ang magiging simula ng panibagong yugto ng kanilang mga buhay. Nang magkasama. Ang kanilang pag-iibigan ay isang patunay na hindi lahat ng taong dadating sa ating buhay ay mananatili at sila na talagang nakatakda para sa atin. May mga pagkakataong sila lamang ay magiging instrumento upang mapunta tayo sa tunay na taong nakatadhana para sa atin. Sa unay hindi madali at puno ng sakit. Ngunit kapag nakita mo na ang taong tunay na para sa iyo, mapapalitan din ito ng saya. Sa sandaling ito, malalaman mo na nahanap mo na ang tunay na pag-ibig at wala ka ng ibang gagawin kundi ang ipaglaban ito. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pagmamahalan ni Jerica at ni Aidan. Maraming salamat po sa pakikinig at naway makasama ko kayong muli sa susunod na kwento.